Tulfo. Bagamat gano'n, nagbibigay respeto sila na nagpapasintabi. Katulad nito, si Senator Robin Padilla, ang member ng Blue Ribbon Committee, para magpaalam. Nung nangyari yon, pumasok sila sa loob, magmula doon sa gate, sa unahang gate, hanggang doon sa lobby. Inabot sila ng 1 hour 30 minutes. Ang pinipilit ng mga tao, mag-register kayo sa QR code. Alam naman po ng staff ng Senado na pagka ikaw ay invited witness o resource person, nandun na ang pangalan mo sa mismong terminal nila, hindi mo na kailangan mag-register. Ang mga nagre-register ay yung mga guest o yung mga bisita ng bawat opisina. So 1 hour and 30 minutes, nandoon sila. Ako naman, hindi ko alam na nasa lobby, nandun ako sa labas. Pagdating po nila doon sa taas, nagkaroon silang press conference at narinig nyo naman yun, napakinggan nyo sila. Noong matatapos na ho sila, in fact, meron pa nga kami balita, pumunta doon yung staff ni Senator Erwin Tulfo at sinabing hindi nila kailangan bumaba. No, may mga nagsabi daw pong gano'n. Pero bagamat gano'n, ayoko nang pakinggan yun. Baka naman hindi ko alam kung totoo yung kwento na yun. Pero alam nung staff nila ng Blue Ribbon Committee at ni Senator Erwin Tulfo na nandun sila. Bigla po nung bababa na sila, sinuspend ang hearing. So Kong Mike, sa madaling salita, nag-imbita sila pero ayaw talaga nilang pumunta itong 18 Marines. Ayaw nila punta 18 Marines. Oo. Ngayon, nung nandun ako sa labas, sabi ko, ba't tagal nito mga to? Tapos na yung hearing. Pumasok na po ako sa loob. Ayun, kailangan ko talaga mag-register sa website nila. Nung dumating po ako, nasa lubong ko si Senator Robin Padilla. Ang sabi ni Senator Robin Padilla, nag-uusap si Atty. Levy Baligod at si Senator Soto. Sabi ko, sige, sabi ko, sabi niya, doon ka na muna sa office ko. Sabi niya, kung gusto mo. Sabi ko, gusto kong puntahan yung 18 Marines. Sabi niya, hindi, nasa opisina ko. Doon ko sila nakita at napuntahan. At yun nga, sabi ko, ano nangyari? Sabi sa akin nung isang sundalo, sir, pababa na ho kami, bigla akong sinuspend. So, Kong Mike, totoo yung balita kasi yan po ang lumalabas sa social media. Nung pababa na daw sila, may nagbalita raw dito sa Bulaga Ribbon na i-cancel na kasi pababa na itong 18 Marines. Correct. Kasi di ba kung ako yun, at ako, galit ako. Dahil binanggit niyo yung pangalan ko, nandun Senator Soto. At syempre, sinasabi lang kami ang lehitimong Blue Ribbon Committee. At well, at least yun ang assertion nila. Ang gagawin ko, teka lang, hintayin niyan. O kundi, papatawag ko talaga. Meron silang poder, meron silang power to call on the witnesses to come down. In fact, kahit na nga po sa labas na sila doon, nagtatago, pwede mong orderan ng contempt ang isang witness, pa-aresto mo sa Sergeant at Arms. Eto, nandyan na. Nagsasalita na bababa kami. Bakit hindi po nila hinintay? Nandun sila ang tagal. Ngayon, kung ang sinasabi nila ay hindi umaten, kaya tingnan nyo, tumigil na sila sa salitang yun na sinasabi nila, hindi umaten, hindi nagpunta, hindi yung totoo yun. Nandoon ang 18 Marines, kahit pinahirapan, papasukin sa loob ng Senado. Pagkatapos, nitong araw na to, napupunta ulit ang 18 Marines kasama ang 14 na mga sundalo, sabi naman nila may threat. Isasara nila ang Senado at skeletal force lang, walang pwedeng hearing at walang pwedeng bisita. Di ba Sir Mike, ang patawag sa Senado pwede naman silang halimbawa, unang patawag hindi nga talaga sumipot. Sa pangalawa, pwedeng mag-warning. Sa pangatlo, contempt na yun, di ba? Ganun ang rules ng Blue Ribbon hearing na yan ng Senado, di ba? Actually, panakot ni Jay. Panakot ni Risa Ontiveros. Yun yung sinabi niya sa isang interview niya na sa susunod, pwede na silang ipa-aresto pag hindi sila nagpunta. Kasi ang pangit kasi sa nangyaring to, kung ano-ano na agad pinagsasabi ng mga senator about sa 18 Marines, kesyo wala daw ebidensya, wala daw ganito. Hindi pa nga nila nakakaharap Hindi pa nagsimula yung investigasyon kung ano-ano na yung pinagsasabi nila sa 18 Marines. So, kaya ko tinatanong kay Sir Mike kung sa susunod na hearing, kung pwede pa ba ulit ipatawag? Actually, parang Jay, talagang nandun sila. Yung sinasabing hindi attend, palagay ko, tingnan nila yung timeline. Alam naman ng mga senador yun na nandun sila. Nag-register sila. Kung nakita niyo yung video, kailangan pa bumaba ni Robin Padilla para sunduin sila dahil ayaw silang papasukin. Di ba malinaw yun, yung bumaba? Sabi ni Robin, anong problema? Ba't di niyo sila pinapapasok? Ang tagal pa nun. 1 hour, 30 minutes po silang nasa labas para sa isang imbitado at witness ng Senado. Ang tagal nila naghintay. Kaya yung sinasabi ni Senator Risa Ontiveros, kasi nungalingan po yun. Nandoon ang 18 Marines, handa silang humarap. Kaya po yung sinasabing ipapakontempt sila, nako, hindi nyo kailangan ipakontempt. Talagang pupunta sila. Okay, number 1, invitation. Umattend na kagad ng 18 Marines. Pero usually, invitation, warning, at pwede na lang i-contempt. Pero kung gusto po nila, pwede naman lang i-shortcut kagad yun. Magkaroon kagad sila ng contempt at ipa-aresto. Pero hindi maganda. Kasi ang katotohanan, nandun ang mga sundalo at hindi po sila natatakot. Gusto nila bukas, magpatawag sila kahit Zoom Haharapin sila ng 18 Marines, walang problema. Sabi pa ni Erwin Tulfo, Kong Mike, sabi niya, hindi daw dapat pinag-aantay ang komite ng mga resource person. Dapat daw, kung talagang seryoso sila, dumiretso na sila, hindi na sila nag-press con. Kasi parang lumalabas, nagpapa-VIP pa daw sila.
Tama naman si Senador Erwin Tulfo doon sa sinasabing hindi pinag-iintay yung komite. Pero siguro ang kailangan pagalitan ni Senator Erwin Tulfo ay yung kanilang mga OSAA, yung kanilang mga kasundaluhan na nandun at yung secretariat nila dahil naghintay ng 1 hour 30 minutes ang mga taong ito para makaakyat. Ayan, sa video nakikita po natin, ayos silang papasukin dyan. Bababa pa dyan si Senator Robin Padilla. Meron po bang guest ang Senado na ganyan na pinag-iintay? Never happened. Walang ganyang sitwasyon. Ngayon, pangalawa, minabuti ng mga sundalo na magbigay muna ng abiso doon sa Blue Ribbon Committee. Dahil ang pananaungan po nila, ito po, dalawang komite nagpatawag, kailangan nila magbigay kahit papano ng paalam para hindi naman sumama ang loob nung unang nagpatawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi naman nila, di ba, si Senate President pa rin ay si Alan Cayetano. At sabi ni Alan Cayetano, doon sa kanyang liham, ang totoong Blue Ribbon Committee ay ang Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano at ni Congressman Senator Dante Marcoleta. Kaya yung sandaling pag-iintay na yun, huwag naman sila magalit. Ang tagal na nagsalita nung 18 Marines, kayo lang nila pinatawag, nalit ng kaunti, nagagalit sila. And tagal na ako nagsalita ng mga to, hindi nyo pinapatawag, tinira nyo kaagad, nakasinungalingan, sinabi nyo kaagad na walang kwenta yung sinasabi. Ngayon lang kayo nagpatawag, na-delay ng konti, nagalit na kayo. So Kong Mike, malinaw ha. Ang kumakalat kasi nung bababa na daw yung nung tatapos na daw yung hearing nila, yung meeting nila, tsaka daw bababa yung Marines. So baliktad pala. Ayun ang lumalabas ngayon sa mga bias na media eh. Ay hindi yung totoo yan. Kahit tingnan pa nila yung records sa Senate Nandun sila sa gate anong oras. Bago sila nakakyat anong oras. Di ba? Tapos nung pababa sila, biglang sinuspend. Actually, ang committee hearings, kuminsan nga yan, nagla-lunch na habang nag-iimbestigasyon Lalo ganyan ka-importante. Blue Ribbon Committee, may nagsabi dun sa nakawan, flood control, pinakamalaking nakawan sa bayan. Hindi tayo pwede maghintay, mag-lunch, nandyan na yung mga testigo na gusto natin. Para namang atang, hindi ata din tamang rason yun. Para magalit kayo sa 18 Marines dahil ang tagal na nagsalita, ngayon nyo lang pinatawag, konting kabagay-bagay sa isang malaking skandalo sa ating bansa, isang malaking nakawan, hindi nyo pwedeng hintayin. Inuulit ko, marami na akong committee hearings na napuntahan, maging sa Kongreso, as a guest, as the one calling for the meeting, as presiding officer. Kumakain kami habang nag-hearing, lalo tigit sa mga importanteng batas, importanteng issue na dapat namin pag-usapan. So parang Kong, hugas kamay yung ginawa nila dito yung meeting nila, no? Kasi pang-aasar lang, pang-aasar, ginawang tinawag na kargador, parang ganun lang Kasi nga hindi nila inaasahan na darating yung mga Marines. Wala talaga silang kahit yung mga senador, sila Senate President Alan Cayetano, hindi naman nila alam So hindi rin alam nila Senator Erwin Tulfo. So ang balak nila, ito, hindi darating yung mga yan, siraan natin ang siraan. So tinawag si Attorney Matibag, may slide, may presentation pa. Biruin nyo naman, nagkakaroon sila ng hearing, ang nanonood 7,000. Nag-press con yung kabila, ang nanonood 60,000 nata o 70,000. Actually, 200 plus na nga ako nabot ng 200 plus. O 200,000 to 7,000. Ibig sabihin, talagang gusto ng taong bayan ang pakinggan itong mga taong to. At hindi yung paninira na ginagawa sa kanila. Di ba, ngayon, narinig mo, kumakain ka. Ikaw ang senador ng isang napaka-importanting komite na tinatalakay isang napaka-importanting issue. Narinig mo, bababa na pala sila. O sige, hintayin natin. Papakinggan nga itong mga to. Hindi Sabi, sandali lang. Alis na muna tayo sa susunod na hearing na lang. Sana pinakinggan na nila. Kong At Mike. pinabayaan lang magsalita yung mga Marines.